Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong sino mang nagnanais na maging dakila, dapat siyang maging lingkod ng iba. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ika-20 kabanata. Ang mga manggagawa sa ubasan. Ang kaharian ng langit ay ganito. Minsan ay may isang lalaki na lumabas ng madaling araw upang umupa ng ilang mga lalaki na magtatrabaho sa kanyang ubasan. Pumayag siyang bayaran sila ng regular na sahod, 1 baryang pilak sa isang araw. At ipinadala sila sa kanyang ubasan upang magtrabaho. Lumabas siyang muli sa palengke ng 9:00 at nakita niya ang ilang lalaking nakatayo roon na walang ginagawa, kaya sinabi niya sa kanila, "Humayo rin kayo at magtrabaho sa ubasan at babayaran ko kayo ng makatarungang sahod." Kaya pumunta sila. Pagkatapos sa 12:00 at muli sa 3:00 ay ginawa niya ang parehong bagay. Halos 5:00 na nang pumunta siya sa palengke at may nakita siyang ibang lalaki na nakatayo pa rin doon. "Bakit kayo nagsasayang ng buong araw dito na walang ginagawa?" tanong niya sa kanila. "Walang umupa sa amin," sagot nila. "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa ubasan," sinabi niya sa kanila. Pagsapit ng gabi, sinabi ng may-ari sa kanyang kapatas, "Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran sila ng kanilang sahod, simula sa mga huling natanggap sa trabaho at magtatapos sa mga nauna sa trabaho." Ang mga lalaking nagsimulang magtrabaho sa 5:00 ay binayaran ng tig-1 pilak na barya. Kaya't nang dumating ang turno upang bayaran ang mga lalaking unang natanggap, naisip nila na sila ay makakakuha ng higit pa. Ngunit sila rin ay binigyan ng tig-1 pilak na barya. Kinuha nila ang kanilang pera at nagsimulang magreklamo laban sa amo. Ang mga lalaking ito na huling natanggap ay nagtrabaho lamang ng 1 oras. Ang sabi nila, "Habang nagtitiis kami ng 1 buong araw na trabaho sa mainit na araw, ngunit binayaran mo sila gaya ng ibinayad mo sa amin." "Makinig ka, kaibigan," sagot ng may-ari sa isa sa kanila. "Hindi kita niloko. Pagkatapos ng lahat, pumayag kang gumawa ng 1 araw na trabaho para sa 1 pilak na barya. Ngayon, kunin ang iyong sweldo at umuwi. Gusto kong bigyan ang lalaking ito na huling natanggap sa trabaho gaya ng ibinigay ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko sa sarili kong pera? O nagseselos ka dahil mapagbigay ako?" At nagtapos si Jesus. Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Nagsalita si Jesus sa 3 pagkakataon tungkol sa kanyang kamatayan. Habang si Jesus ay umaakyat sa Jerusalem, isinama niya sa isang tabi ang 12 alagad at kinausap sila ng sarilinan habang sila ay naglalakad. "Makinig," sinabi niya sa kanila. "Aakyat tayo sa Jerusalem, kung saan ibibigay ang Anak ng Tao sa mga punong saserdote at mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila siya ng kamatayan at pagkatapos ay ibibigay siya sa mga hintil.
na siyang tutuya sa kanya, hahagupin sa kanya, at magpapako sa kanya sa krus. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling bubuhayin. Kahilingan ng isang ina. Pagkatapos ang asawa ni Zebedeo ay lumapit kay Jesus kasama ang kanyang 2 anak. Yumukod sa harapan niya at humingi sa kanya ng pabor. "Anong gusto mo?" tanong ni Jesus sa kanya. Sumagot siya, "Ipangako mo sa akin na ang 2 anak kong ito ay uupo sa iyong kanan at kaliwa kapag ikaw ay hari." "Hindi ninyo alam kung ano ang hinihiling ninyo," sumagot si Jesus sa mga anak. "Maaari ba ninyong inumin ang kopa ng pagdurusa na iinumin ko?" "Kaya namin," sagot nila. "Talagang iinom kayo sa aking kopa," sinabi sa kanila ni Jesus. "Ngunit wala akong karapatang pumili kung sino ang uupo sa aking kanan at kaliwa. Ang mga lugar na ito ay pag-aari ng mga taong inihanda ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa 2 magkapatid. Kaya't tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga pagano ay may kapangyarihan sa kanila, at ang mga pinuno ay may ganap na awtoridad. Gayunpaman, hindi ito ang magiging paraan sa gitna ninyo. Kung ang isa sa inyo ay nagnanais na maging dakila, dapat siyang maging lingkod ng iba. At kung ang isa sa inyo ay nagnanais na mauna, dapat siyang maging alipin ninyo. Tulad ng Anak ng Tao, na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay upang tubusin ang maraming tao." Pinagaling ni Jesus ang 2 bulag na lalaki. Habang papaalis si Jesus at ang kanyang mga alagad sa Jericho, isang malaking pulutong ng mga tao ang sumusunod. Narinig ng 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan na si Jesus ay dumaraan. Kaya't nagsimula silang sumigaw, "Anak ni David, maawa ka sa amin, Ginoo." Pinagalitan sila ng mga tao at sinabihan silang tumahimik. Ngunit mas malakas silang sumigaw, "Anak ni David, maawa ka sa amin, Ginoo." Tumigil si Jesus at tinawag sila. "Ano ang gusto ninyong gawin ko para sa inyo?" tanong niya sa kanila. "Ginoo," sagot nila, "gusto naming bigyan mo kami ng aming paningin." Si Jesus ay naawa sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Kaagad silang nakakita at sumunod sila sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.